Baka sabihin nila si Vice President Inday Sara ay walang hanap buhay. Yun nga. Partner, meron po silang law firm. Yung pag sinasabi mong salin, kasama po yan sa asawa mo. Correct. Kita ng asawa mo, kita mo pagsamahin, ay yun po yung magiging salin mo. Yung may law firm naman sila. May utang pa nga yung isang kongresista dyan, milyon-milyon, hindi nagbayad sa law firm nila. Sino yung kongresista may utang, partner? Si Hindi Luis nagbayad? ko. Si Luis Si Luis Tro partner. mismo. Oo. Yung chairman mismo ng Committee on Justice may utang sa law firm ni Vice President Inday Sara dahil dung sa asawa niya na ang asawa niya, partner, yung rapist ba yun? Nagtago na yung asawang rapist. Napabalitang may kaso ng Yung rape, rape. Tapos tinakaso, partner. Wanted yun, partner. Pinagtago niya, di ba? Pinagtago niya, inamin niya. Pinatago niya. Ay tama lang natin yung mga pagkaintindi ng isang viewers kanina, hindi ko lang nabasa. Pero sabi niya, na-impeach na raw si VP Sara sa 54-1. Hindi po na-impeach. Pinatunayan lang po na sufficiency with substance. Sufficiency in substance. Yun pong impeachment complaint. So aabante na po to sa panibagong stage. Ito po yung paglalatag na ng mga ebidensya. Tatalakayin na yung mga ebidensya. Pagkatapos niyan, pagbobotohan na po ng buong pwede po nilang imbitahin, papasagutin na po yung kampo ni VP Sara kung gusto sumagot. Eventually, pupunta po yan sa plenary. Pagbobotohan po, pag naka 1/3, doon na po dadalhin sa Senado. So, hindi pa po impeach. Huwag kayong mag-alala. Partner Buds, Yes. may pa rin, partner, bago magbotohan sa plenaryo, meron pa rin parang magkakaroon ng motion. Pwede pang magkaroon ng motion yung kampo ng mga Duterte. What for example, si Bong Suntay, hihilingin sa plenaryo na i-divert, no? I-divert yung desisyon, baliktarin na walang substance yung impeachment labang kay Inday Sara kasi ngayon sabi insufficient in substance. Sufficient, pwede pong partner, sufficient. Sufficient in substance. Pwede pong apila si Bong Suntay na baliktarin sa sabihin insufficient in substance yung naturang impeachment labang kay Inday Sara. Kung makakuha sila ng one-third vote, so wala na pong pagbubutuhan sa plenaryo para ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Pero kung hindi naman makakuha, tutuloy pa rin doon sa plenaryo, magbubutuhan kung i-impeach ba nila si Vice President Inday Sara Duterte. Marami pang proseso, may laban pa. Partner. Yung kasi, yung nangyari kasi, binasura nila yung kay BBM eh. Kaya ang punta po nun, iba po kasi yung way nung kay BBM, kay BP Sara, mas mahaba. Kay BBM kasi, appeal lang dun sa plenary. Pero hindi pa rin po masa eh. Talagang, nila, binasura nila impeachment. Eto kasi, latagan na to ng ebidensya, mag-uusap na sila ng mga ebidensya. Parang iisa-isayin rin nila kung ano ebidensya. Kaya lang, magkakaproblema na naman tayo kasi pinayagan ni Luis Tro kanina na ipakita yung salin. Video. Mukhang doon sila sa salin eh. Mukhang ginagawa nila ng usap parang yung ginawa nila kay Corona. At ang pinagmulan nila, partner, 2008 daw, tumaas ng 1,000%. Mayor pa. 2008, hindi ko alam kung ano pa si BP Sara, 2008 ba? Vice Mayor? 2018. Vice Mayor yata yan? Ang tagal na nun, partner, 2026 na eh. Partner. Ito partner, may nag-comment tama si hindi pala divert, ma-reverse yung decision, partner. Maraming salamat ma-reverse, oo. Okay. Partner, masasabi natin dito, papaano ngayon kasi kinasuhan ni BP Sara itong si Ramil Madriaga. Kung humiling si BP Sara ng ipa-TRO yung mga affidavit ni Ramil Madriaga, para dyan nga po kasi yan ang ginagamit nila. So pupwede, ito partner, katulad ng sinabi ni partner Bisdak, pupwede mag-motion dito si Suntay para baliktarin, no? Or i-reverse yung magiging decision na nauna na nga na desisyonan ng 50, partner Bats? 54-1? Ha?
Yung 50-1. 50-1, di ba? 50-1. Oo. Ah. Oo. 50-1. Alam mo, Oo. partner, nagulat ako kasi ang dami nagtatanggol eh. Meron pang isa yung, anong pangalan nun? Meron Si pang isa ano eh. na, Swan, si, si ano, partner, yung... si Rufus Rodriguez, di ba? Ang tindi Rufus Rodriguez. magtanggol. Oo, Meron pang Rufus. isa eh. Meron Oo. pang isa nagtatanggol. Eh. Sabi ko, mukhang ano to, magandang laban. Pagdating ng botohan, si Suntay lang yung bumoto. Kaisa-isa. Grabe talaga. Talagang kontrolado nila yung ano. Kontrolado talaga nila yung House of Representatives. Partner, total yan ang pinag-uusapan natin. Ito po yung mga diskusyon. No? Basa muna tayo ng konti. Riri from Dubai, Gemma Javier, Taytay Rizal, watching Sara Duterte, solid. Grabe na yan, Junel, Banateros TV. Ito po, 2008 si Sara Duterte silbing Vice Mayor. Doon nagmula, Correct. partner. Imaginein mo, ang tagal, 2026. 18 years kung hindi ako nagkakamali. O yung 18 years na yun, talagang lalaki po. Alam mo, pag milyonaryo ka kasi, madali mo mapalago pera mo, di ba? Kaya ginawa nila na issue ngayon na ang laki raw nung tinaas. Pero same, si BBM nga, mas malaki pa di hamak eh. Kaya lang, hindi malaki na question yung salin. Yun yung problema, masyadong tutok lang kay BP Sara. Pero magagaling yung abogado ni BP Sara at sampalataya tayo pag napunta yan sa Senate, yari sila dyan. Partner, eto po Partner, yung... no? Sige, meron ka pa, BMR. Ito yung ano, mayroon kasi nag-comment dito, sino ba yung nag-comment kanina? Basta ang comment niya, sabi niya, 2008 si BP Sara, hindi pa siya impeachable ng panahon na yan pagka Vice Mayor. Vice Mayor yan, tol. Yun yung binigay nilang ito yung pera ni BP Sara nung una siya nagkaroon ng salin. Yung pinaka-base. Oo, Ibig pero sabihin, ngayon, yung salin nga, yan nga yung sinasabi ni Rufus eh. Wala namang kaso yung salin. Basta mapapatunayan mo na kaya mong kitain. At saka partner, baka sabihin nila si Vice President Inday Sara ay walang hanap buhay. Yun nga. Partner, meron po silang law firm. Yung pag sinasabi mong salin, kasama po yan sa asawa mo. Correct. Kita ng asawa mo, kita mo pagsamahin, ay yun po yung magiging salin mo. Yung may law firm naman sila. May utang pa nga yung isang kongresista dyan, milyon-milyon, hindi nagbayad sa law firm nila. Sino yung kongresista may utang, partner? Si Hindi Luis nagbayad? ko. si Luis Si Tro, Luis Tro partner. mismo. Yung chairman mismo ng Committee on Justice, may utang sa law firm ni Vice President Inday Sara. Dahil doon sa asawa niya ng ng asawa niya, partner, yung rapist ba yun? Napabalitang may kaso ng Yung rape. Wanted. Tapos, Wanted tinakasan yun, partner. Wanted yun, partner. pinagtago niya, di ba? Pinagtago niya, inamin niya. Pinatago niya. Okay, partner, basahin natin yung mga yung mga naging sagutan, mainit na sagutan. Uminga ang diskusyon sa House Justice Committee matapos talakayin ng ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa mahigit 5 oras na pagdinig. Ito yung kahapon, no? Pinagdebatehan ng mga mababatas kung sapat ang 6 na batayan ng reklamo na inendorso ni Laila de Lima. Kabilang sa mga aligasyon, ang umano'y maling paggamit ng mahigit 500 milyong confidential funds ng Office of the Vice President at 112.5 million sa Department of Education. Katiwalian at panunuhol sa DepEd, banta umano laban kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi may paliwanag na yaman at umano'y pagtataguyod ng destabilisasyon. Ipinagtanggol ni De Lima na may sapat ng batayan ng reklamo kabilang ang mga dokumentong may pirma umano ng Vice President at affidavit ng dating aide na si Ramil Madriaga. Giit naman ng ilang mababatas tulad ni Representative Bong Suntay at Representative Rufus Rodriguez na kung kulang umano sa substansyang ilang aligasyon at hindi sapat ang audit findings para magpatunay ng pananagutan. Partner, dito muna tayo sa mga walang kamatayang confidential fund. Ano masasabi nyo rito? Alam niyo, partner, paulit-ulit lang po yung confidential fund ng ng Ang bago dyan, partner,
Yung kay Madriaga, pinasok Madriaga nila. lang Yan, naman correct. Ako sa akin partner, hindi na po ito kakagat pa sa mga ibang kongresista. Oo, diyan sa Committee on Justice na maniobra ni Luestro. Sino ba yung mga nandyan sa Committee on Justice partner? Bilangin nga natin yung mga pangalan na yan, mga miyembro ng Committee on Justice. 54-1 partner eh. 54. Sino-sino po yung mga miyembro ng Committee on Justice na yan? Nariyan si ano, si sige. Laila Ferdinand. de Lima. Si Charis. Si Sandro Marcos. Sandro Marcos. Ano natin partner, research natin yung member of Committee on Justice and Congress. Tsaka si Tingnan mo, Marcoleta, partner, bakit si Marcoleta hindi bumoto? hindi ko Oo. hindi ko Ito partner sige. ito yung mga miyembro ng Committee on Justice. Regular. Karamihan sa mga to partner ay nadelibera ng mali-malitang pera partner. Naayon sa sa affidavit mismo ng 18 Marines partner. Sila ni Laila de Lima, Luestro, Sandro Marcos partner. Di ba may delivery yan? Pastor Abante. Diniliberan din ng mali-malitang pera partner. So ngayon ano po ang aasahan natin sa mga ito? Siyempre, bubuto sila na sabihin na sufficient in substance ang impeachment labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Kasi partner, pag si Inday Sara ay hindi ma-impeach, itong mga to, paniguradong makukulong ang mga to. Sabi nga ho ni Vice President Inday Sara sa interview ng Isiminti, ako meron na akong kausap na Vice President. Ang trabaho ng Vice President ay hahabulin ang mga politikong mga kurakot. Correct. Ang gagawin ay ipapakulong partner. Siyempre, babanatan talaga nila si Inday Sara. Pero duda ko, pagdating sa plenaryo, kung makakuha pa sila ng 1/3 votes. Mismo nga, sinabi partner ni Puno na hindi po kami susuporta dyan dahil paulit-ulit, tapos na yan. Nung nakarang taon, inulit lang nila ang bago si Madriaga. Ano ang kredibilidad ni Madriaga? Di ba, Partner partner? Bemar. Oo, partner. At sabi nga rito ni Inday Bidak, si Marcoleta daw ay hindi member ng Justice Committee. So, partner, kaya hindi siguro nakaboto. Ito, no? Pinagsalita lang pero bawal pala bumoto. Oo, yan, bumoto. Ngayon ito, no? Ang tungkol dito sa 125 million confidential fund ni VP Sara, Dapat dito malinaw talaga yun, partner, kasi siya yung isa sa mga nakikipagbakbakan eh. 'Di ba? Si Marcoleta, Congressman Marcoleta. Kaya maraming salamat po sa nagtama na kasi nagtaka talaga ako kasi bakit isa lang ang boto, si Bong Suntay. Si Rufus Rodriguez sa kabila pala. Sa kabila pala eh. Kala ko kakampi natin eh. Tapos yung pala, si Marcoleta po ay hindi miyembro. Pinayagan lang siyang makipagdiskusyon, mga partner. Partner, bago mo ituloy yan, bati tayo ng konti. Binabati natin si Joanne Sigin from Hong Kong, Ginalyn Maipa, at palakpakan po natin ang ating mga sarili dahil umabot na po ang ating viewers ng 1.9 thousand, mga partner. Ang galing. 2,000 na. Talagang Partner, pag narito si Bisdak, tumataas tayo. Kahapon, 1,000 lang kami. partner. Partner. Lilinawin natin yung mga miyembro ng Committee on Justice, partner. Now, babasahin na lang natin, partner. Nandito, partner, at ang chairman, partner, ay si Luestro Attorney Jinke. Now, Gerbel Luestro. Nandito rin po siya sa affidavit ng ex-Marines, partner, nakalista. Ang vice chairman, partner, yun yung chairman, si Dumugan Mauricio. Ewan ko kung nandito si Dumugan Mauricio. Si Chico, partner lang ha, si Chico. So wala, partner. Ang pangalawa, si Lagbas Attorney Jennifer Karin. Garbin Alfredo Jr. Mukhang nandito si Garbin.
Hindi pala si Garbin, si Garin, miyembro rin si Garin. Member din. Brian po. Nadeliberan ba? Anak ba ito ni dating Senador Grace po? Anak po to. Alvarez Jose. Yan Talagang yung anak. mga anti-Duterte, no? Flores Jonathan Kit, Zamora, Isabel Maria, lalo na po yung partner yung nagalit doon sa ni Pagbibiro. Bong Suntay, pagbibiro kay Ann Cortez, dapat siya daw yung binero partner, no? Tolentino Añila Bianca. Tandaan niyo po yung mga pangalan, ha? Listan niyo na po, wag ikis niyo na po ito. Roque Laarni Lavin, Romualdez, Andrew Julian, nako, kay Martin Romualdez. Anak niya yan. Di ba? Anak niya yan. Anak niya to. Martin Romualdez, Tanwan Ko, at Imigdio, Colantes King, Ondok Ana York, Amante Lorito, Aquino Jose, Joel Chua. Si Chua, nadeliberan din si Chua ng Malimalita. Dionisio Ernesto, Panaligan Arnan, Suwan Lordan, Vargas Patrick Michael, Pascual Emerson, Arbison Muner, Digamo Janice Digamo partner, yung nasa, Bacolod ba to partner, yung Digamo Massacre? Yung dating mayor at asawa dati ni Mayor Digamo. Ako, Romeo, ito, nadeliberan din to ng Malita partner, ha? Abante, Benvenido, mahalaga ang oras sa kanya, time is gold. Dahil puro mamahalin yung relos niya partner. Asid Rijod, ayan. Barbers Bernadette, kay Barbers asawa. Rodriguez Robos, Almario, si Barbers, nadeliberan din niya ng Malita partner, ha? Swansing Micaela, Swansing. Gutierrez Ramon Rodrigo, Matibag, asawa yata to ni Matibag partner sa NBI partner, no? Matibag An. Padieros Jan, Tere Ridon. Ay, si Koke. Si Alan, si Tere Ridon, si Koke. Kurine, yung kabataan. Si Kulot. Si Kulot. Jokno, kasama rin si Jokno, Ilago, Sara Jean Ilago. Pag tinignan mo partner, lahat ng miyembro majority ng miyembro partner, lahat kasi bumoto man sila 50-1. Mga anti-Duterte at gustong ma-impeach si Inday Sara dahil sila ay tumanggap ng mga mali-malitang pera partner. Partner, linawin din natin para sa kaliwanagan ng lahat. Baka kala nila botohan agad eh. Pagkatapos po na nadeklara na sufficient in substance, eto na po yung susunod na pangyayari, no? Ino-notify po yung respondent, si BP Sara, na napatunayan na ang reklamo laban sa iyo ay sufficient in form and sufficient in substance. Tapos po, si BP Sara, pag natanggap niya po yung notification ng mga reklamo sa kanya, siya po ay magkakaroon po bibigyan po ng 10 araw para sumagot. Pagkatapos po ng 10 araw, yung complainants naman po ay pwede po bibigyan naman ng 3 araw para mag-reply dun sa sagot ni BP Sara. At pagkatapos, yung respondent may then, si BP Sara naman, sasagot naman within 3 days. Doon naman sasagot. Pagkatapos po niyan, yung committee po ay magde-determine kasi pinag-uusapan na po rito yung actual na pong mga bintang. Yung kasi forms and substance, kung tama lang yung mga forma niyan, di ba? Kung meron lang bang salaysay. Ito na po, pag-uusapan na mismo yung mga ebidensya na. So yan na po, mag-determine yung ground and probable cause. Tapos po, magkakaroon ng mga public hearing. Pagkatapos po, after nyan, magkakaroon po ng committee report within 60 session days. So matagal-tagal pa po to. Mahaba-haba pa po to. Baka mauna pang lumabas yung perjury case ni Madriaga. Yari sila doon. Partner BMR, partner, no? ituloy mo na yung gusto mong sabihin kanina. Ayun, ang gusto kong sabihin kanina partner ay ilinaw pa rin natin itong pinag-ugatan talaga ng impeachment kay Vice President Inday Sara Duterte. Napanood ko ito na nilabas ni Congressman Bong Suntay.
mga kapartner, si Vice President Inday Sara Duterte ay naibigay lang po, na-release lang po itong 125 million ay noon lang December 20 na po mga kapartner. Saka lang po binigay sa kanya ni BBM ito. So 11 days na lang, magtatapos na po ang taon ng 2022 yan partner, di ba? Kasi kung titingnan ninyo, kailan lang naman po naupo bilang Vice President si Vice President Sara Duterte noon lang June 30 or July 1 ng taong 2022. So from there, nagkaroon muna ng deliberation ng budget at doon nga, naibigay lang sa kanya ni BBM si BBM po ang nagbigay sa kanya nito ng December 20. Now, bakit ito kaagad, bakit ito na gastos ng ganun lang? Kasi po nasa batas na kailangan gastusin po ito within that year. Kasi para dyan yan sa ano na yan, budget na yan. So ngayon, ito naman ay ginastos naman ni BP Inday Sara ng tama at pumasa naman ito sa kuwa. Kung mayroon lang pong mga sinasabi nila na mayroon pang kailangan pa na ipaliwanag si Vice President Sara Duterte, para bagang under kuwa pa rin ang usapin ito. Ang problema po nitong mga atat na ma-impeach si BP Inday Sara ay nagsampa na sila ng impeachment at ito nga ang ginamit nilang ground, no? Isa pa nga sa kapansin-pansin dito mga kapartner, kung baga parang magbabalik tanaw tayo dito, lagi nga po sinasabi ni that time Congressman Marcolita pa lang, ngayon Senador Marcolita na para bagang mag-apply na lang kayo mga congressman, mag-apply na lang kayo, kuwa, iwanan nyo, mag-resign kayo sa pagka-congressman, maging kuwa na lang kayo kasi trabaho ng kuwa, inyong ginagampanan. Ito mga partner, yung mga malagang punto na hindi ito masyadong ina-highlights sa mga mainstream media, na disinsanay, dapat ito yung highlights kasi nga, kung titingnan ninyo, wala talagang saysay. As in, walang saysay itong ginawa nilang grounds ngayon kay BP Inday Sara. At nagdagdag pa sila ngayon, ito na nga kay Ramil Madriaga. Di ba napaka walang kwentang-kwentang usapin, samantalang sa kabilang banda naman, itong kay BBM sana na mabilis nilang chinoge yung impeachment, may mga mabibigat na mga witnesses, ebidensya na naglabasan. However, mabilis, dahil nga kampihan dyan, kamukha nito partner, mga bumuto ngayon, 54, sa tingin ko partner, hanggang dyan na lang yan. Kasi, sinabi na nga ng UP, di ba, hindi sila susuporta, at sinabi na rin ng partner, mga 50 plus lang din yung maaari dyan. Para bagang may narinig ako isang congressman din partner na nagsabi, so mukhang nakita na natin ngayon, sila nga ang pumirma, sila nga ngayon ang nagdesisyon dyan partner.